Sa pag-apply po ng urethane battleship gray, sa first coat, wag po natin bibiglayin kagad na makapal. Miss coat lang kasi minsan pag sobrang kapal na kagad yung first coat, doon nakukuha yung pinholes. Ano yung ba yung pinholes? Yung parang butas bang kung tawagin. Then after first coat, mag-interval lang tayo o mag-plus off tayo ng 15 minutes bago natin i-second coat. Then, pagkatuyo po ng second coat, pasadahan po natin ito ng lihang 1000 grit para maging smooth. So, ayan, tapos na pong lihain ng 1000 grit. Ipa-final coat ko na to ng base coat. Bali, talong coat po. Kapag na-final coat na po natin ang base coat at ito po ay nagkaroon ng mga butig-butig o gaspang, pasadahan po natin ng lihang 1000 grit wet sanding din po bago nating ito applyan ng urethane top coat. Basta tatandaan nyo po lagi ito na every magre-recoat tayo, mag-interval o mag-plus off tayo ng 15 minutes. Maliban na lang po kung meron tayong lilihain. Kapag may lilihain po tayo, let's say nagkaroon ng bootleg, patuyuin muna natin ang ating base coat para pagliha natin ay hindi sumama ang ating base coat. At least 1 hour o hipuin nyo kung talagang pwede nang lihain. I-wet sanding po natin, no? Gamit po tayo ng 1000 grit. Tatanggalin lang po natin yung magaspang na portion. Ito gagamitin kong top coat, Hipik, ayan, automotive paint, 400S titanium 2K, clear, ayan, 4:1. Ibig sabihin ng 4:1, yan yung ratio niya. Ito, isang ganito, 4 parts siya nito eh. So, pagkasamahin yung dalawang yan, ito activator niya, then, hahaluin yung mabuti. Kapag napagsama na yung dalawang yan, kailangan ubusin. Kasi nga, hindi na mapapakinabangan yan after 24 hours. May curing time kasi yan at 24 hours. Kagandahan dito ay wala siyang thinner, kaya hindi siya delikadong ibuga.
Ito ay naka-apat na coat na ng urethane top coat. So, ipa-final top coat ko na po. Liliha ko muna siya ng 1,000 grit. Ayan, para mawala po yung mga bootleg. Alam niyo po kung bakit ko niliha siya ng 1,000 grit. Ipo-flow ko po siya para iwas na siya sa popping. Itong Hipig 400S Titanium 2K Clear ay hindi siya maselang ibuga. Kung i-compare ito sa mga nagamit ko ng urethane top coat na kapag medyo natagalan ang pag-recoat o pinatuyo or may niliha ka na bootleg, pag nirecoat mo siya, misa nagkakaroon siya ng reaction o kumukulo. Itong Hipig ay nasubok ko na ng maraming beses na hindi ako naka-encounter ng kumulubot siya. Kahit na pinatuyo ko siya ng ilang oras, let's say meron akong tinanggal na gaspang, then pagka siya inirecoat ko na ulit ng top coat, hindi po nakakakaba, hindi po siya kumukulubot. Kung i-compare siya sa mga nagamit ko na urethane top coat na sadyang matitibay naman, makintab, kaya lang nakakakaba kasi nga minsan kapag may niliha ka or gusto mo pang bugahan ang top coat, gusto mo talagang maging makapal ang top coat, minsan nagkakaroon po ng negative reaction. Ano bang reaction na nangyayari? Kumukulubot po o kumukulo po yung top coat. So medyo masakit po sa ulo, lalo kung ang bubugahan natin ay kotse, malaking surface. Then final coat na po yon. Kumbaga sa ano po, last coat na, gusto lang natin na mabugahan pa ng isa pang top coat. So, yun po ang isang nagustuhan ko dito sa Hipig. Maaring ang isa sa dahilan dahil ang Hipig 400S Titanium Clear ay hindi na po ito hinahaluan ng urethane thinner. Sa tingin ko yun ang isa sa dahilan kung bakit yung ibang urethane top coat ay kumukulubot pagka nag-recoat ulit ng another top coat dahil sa thinner.